Nakakuha kami ng napaka-interesanting impormasyon upang talakayin ang hukbong dagat ng Pilipinas. Philippine Navy o PN ay nakatakdang maglunsad ng 3 pangunahing sistema ng missile sa isang live fire exercise bilang bahagi ng taunang balikatan na pagsasanay militar kasama ang sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ang inaabangang live fire drill ay nakatakdang ganapin sa Abril 21 sa Maribeles, Bataan at inaasahang magpapakita ng lumalawak na kakayahan ng hukbong dagat sa makabagong digmaan. Ang live fire exercise na ito ay bahagi ng mas malawak na multilateral maritime exercise na naglalayong palakasin ang kahandaan sa labanan at interoperability sa pagitan ng Philippine Navy at ng mga kaalyadong puwersa nito. Sa maritime strike component ng drill, gagamitin ng hukbong dagat ang mga advanced missile systems upang ipakita ang kakayahan nitong magsagawa ng precision strikes laban sa iba't ibang target. Kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng Philippine Navy na ang ehersisyo ay magpapakita ng 3 sopistikadong sistema ng missile kabilang ang Sea-Star surface-to-surface missile, Spike non-line of sight, NLOS missile at Mistral surface-to-air missile. Ang mga sistemang ito ay may mahalagang papel sa estratehiya ng depensa ng bansa, lalo na sa pagbabantay sa mga katubigan nito at pagpigil sa mga potensyal na banta sa Indo-Pasipiko. Ang Sea-Star surface-to-surface missile ay isang lubos na maneuverable at precision-guided na anti-ship missile na idinisenyo upang mapuksa ang mga sasakyang pandagat ng kalaban ng may mataas na katumpakan. Nilagyan ito ng advanced targeting capabilities, kaya nitong tamaan ang mga gumagalaw na target sa dagat kahit sa mahirap na kondisyon. Malaki ang naiaambag ng sistemang ito sa kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng opensibang operasyon sa karagatan na nagbibigay sa kanila ng estratehikong kalamangan sa mga labanang pandagat. Samantala, ang Spike non-line of sight NLOS missile ay isang multi-purpose, long-range na sandata na may kakayahang tumama sa mga target sa lupa at dagat ng may eksaktong katumpakan. Isa sa mga pangunahing bentahe nito ay ang kakayahang tamaan ang mga target na hindi direktang nakikita ng operator, kaya't ito ay perpektong sandata para sa pagsira sa mga kalabang nakatago sa likod ng terrain features o nasa malalayong distansya. Maaari itong ilunsad mula sa mga barko, ground-based launchers o kahit mula sa mga sasakyang panghimpapawid, kaya't nagbibigay ito ng mataas na operational flexibility. Dahil sa fire and forget technology at real-time guidance system nito, isang epektibong sandata ang Spike NLOS upang labanan ang parehong stationary at gumagalaw na target. Ang Mistral surface-to-air missile naman ay isang advanced air defense system na idinisenyo upang protektahan ang mga unit ng hukbong dagat laban sa mga banta mula sa himpapawid, tulad ng mga sasakyang panghimpapawid, helicopter at mga unmanned aerial vehicles, UAVs. Dahil sa bilis ng pagtugon at mataas na katumpakan, nagsisilbi itong isang mahalagang bahagi ng air defense network ng Philippine Navy na tinitiyak ang seguridad ng mga barko nito laban sa mga aerial attack. Habang patuloy na nagbabago ang mga banta sa himpapawid, ang pagkakaroon ng isang maaasahan at epektibong air defense system ay napakahalaga upang mapanatili ang seguridad ng mga operasyong pandagat at kontrol sa mahahalagang maritime areas. Bukod sa pagsubok ng bisa ng mga sistemang ito, layunin din ng live fire exercise na palakasin ang kakayahan ng hukbong dagat at sanayin ang mga tauhan nito sa pagsasagawa ng missile engagements sa ilalim ng makatotohanang combat scenarios. Magbibigay din ito ng pagkakataon para sa mga puwersang Pilipino at Amerikano na paghusayin ang kanilang koordinasyon at ipino ang kanilang mga taktika, teknolohiya
at pamamaraan sa magkasanib na maritime operation. Ang presensya ng mga internasyonal na tagamasid at kaalyadong militar ay lalong magpapatingkad sa kahalagahan ng pagsasanay na ito sa pagpapatibay ng kooperasyong pansiguridad sa rehiyon. Ang balikatan exercises ay matagal ng pundasyon ng kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bawat taon, isinasagawa ang iba't ibang aktibidad na pangmilitar kabilang ang amphibious operations, air defense drills, counter-terrorism training at humanitarian assistance mission. Ang taong ito ay inaasahang magiging mas malaki at mas komplikado kaysa sa mga nakaraang taon na may dagdag na partisipasyon mula sa iba pang kaalyadong bansa upang palakasin ang seguridad at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Sa pamamagitan ng pagsasama ng makabagong teknolohiya ng misail sa mga pagsasanay nito, ipinapakita ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang determinasyon na patuloy na pagbutihin ang kanilang kakayahan sa labanan at patatagin ang kanilang alyansa sa mga pangunahing kasosyo. Ang pagsasama ng mga advanced missile systems sa taong ito ay isang malinaw na pahayag ng Philippine Navy sa patuloy na modernisasyon ng kanilang hukbo at pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa labanan. Habang patuloy na nagbabago ang tensyon sa rehiyon, nagiging mas kritikal ang kakayahang magsagawa ng precision missile strikes at epektibong tumugon sa mga potensyal na banta para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay nagsisilbing isang pagkakataon upang mapatunayan ang mga estratehiya ng depensa ng bansa habang pinapalakas ang kakayahang protektahan ang teritoryong pandagat nito. Habang papalapit ang pagsasanay ng balikatan, masusing binabantayan ng mga eksperto sa depensa at taga-masid sa militar kung paano isasama ng Philippine Navy ang mga makabagong sistema ng sandata sa kanilang mga operasyon. Ang matagumpay na pagsasagawa ng live fire drills na ito ay hindi lamang magpapakita ng lumalawak na kakayahan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, kundi magpapalakas din sa mga estratehikong pakikipag-ugnayan nito sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Ang aktibong partisipasyon ng Philippine Navy sa mga pagsasanay na ito ay nagpapakita rin ng pangako ng bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang pinapalakas ang depensa nito sa karagatan.